po ako, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakapuo pong lahat. Okay, so ang pag-uusapan natin ay yung, di ba, last time, paano nagkaroon sila ng curiosity? Paano tayo mapapatawad? So ang sabi dito, ang pinag-uusapan natin ang magsisi at magbalik loob sa Diyos. And sa sermon, actually, pag we are doing sermon, nagkakaroon tayo ng introduction in order na makot yung attention ng mga listeners. Parang kayo. So parang kanina, anong introduction ko? Maraming tao na nagbalikan at maraming tao rin, meron ding mga... So this is an example ng introduction. Tama? So nakot ko yung attention ninyo. And then, kung pwede natin gamitin yung mga current events. For example, di ba ang gulo sa bayan natin ngayon? So di ba kung sino nanonood ng balita sa YouTube, masyadong magulo. No? So, ibig sabihin, nakukot yung attention. Nakakakot tayo ng attention. So ngayon, ang sermon, of course, ang main reason niyan, once na nakot yung attention, ang itinataas natin ay ang si Kristo. No? Remember nung first sermon ni Peter, anong ginawa ng Diyos para makot ang attention ng mga tao? Sige nga. Yun. Nagbigay siya ng malakas na tunog. Tama? At nakot ng attention ng buong tao. Hindi lang sa lugar na yon, but sa iba't ibang dako ng tao, ng lugar. No? So nakot yung attention nila. And then yung sumunod na pagkot ng Panginoon sa pangalawang sermon ni Peter, anong ginawa? Yung pinagaling niya yung lumpo. 40 years. 'Di ba? Nagsaya yung lame, no? So nagtatalon, nagtatatakbo at doon nakot yung attention ng mga tao. Okay? So nang sa ganon sila ay makinig. Tama? Makinig. Okay? So ngayon, isang parte ng sermon ay yung maparamdam sa atin na we are convicted. No? Sabi dito, idemanda sila, tayo. Bakit? Tayo ay may kasalanan. Tama? Ang kasalanan natin ay, even us, we cannot pay for it. Tama? Hindi natin siya mababayaran, even our lives. Kung even, halimbawa, alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, sabihin natin na, pwede bang ako na lang? Patayin na lang ako para mabayaran ko yung kasalanan ko. Hindi. Bakit? Ang hinahanap ng kabayaran ng kasalanan ay dapat yung walang blemish, walang kapintasan. So sinong tama lang para gawin yun? Ang ating Panginoong Jesus. Kasi kahit siya ay nagkatawang tao, hindi nawala ang pagka-Diyos niya. At He is a perfect. Tama? Amen? So, and then tayo ay guilty. Kumbaga sa korte, nililitis tayo. Sige ba, masyado na tayong familiar sa court. Tapos sa mga, di ba sa YouTube, pinapakita na yan, di ba? Lahat, merong ebidensya, merong witness sa inyo na kayo, at merong caught on the act. And then, merong sigurong CCTV pa na pinapakita sa inyo, di ba, ikaw to? Wala kang ligtas. Na ikaw talaga ay may ginawang kasalanan. Tama? So, you are convicted talaga. Wala kang magagawa. Kahit gaano pa katindi ang lawyer mo o yung attorney mo para ipagtanggol ka, hindi niya magagawa. Tama? So, wala tayong ibang pupuntahan if we do not know kung paano tayo makakapunta ng langit, sa impyerno talaga tayo kung hindi natin alam. Amen? So, ito po yung pinag-uusapan natin. So, sa sermon, nandun pa rin yung pinaparamdam na guilty tayo. Meron tayong ginawang kasalanan. Every Sunday, we have 7 days in a week. I don't think na wala tayong ginawang kasalanan. Tama? Amen po ba? So, sabi nga sa verse 17, mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa, gayon ding ng inyong mga pinuno. Remember,
Ito yung sinabi niya bago yung verse natin. Diba? Alam ko, hindi niya nauunawaan yung ginawa niya. Remember kung ano yung sinabi rin ng ating Diyos, ni Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila, pagkat hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Tama? Hindi nila nauunawaan kung anong ginagawa nila. So, eto yun siya. And then sabi sa Hebrew 24, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahanga-hangang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinahamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Remember, this is the signs, the miracles and signs and wonders. Ito yung mga mirakulo. Kung tinitignan natin ngayon, bakit parang wala na mga miracles ngayon? Hindi na pinapakita. Remember, sinasabi natin lagi dito, ang miracles are not for the believers. Because believers is already believers. Tama? Naniniwala na tayo sa ating Panginoong Jesus. So the reason why we're doing God proclaim or nagbibigay siya ng mga miracles for non-believers. Okay? So kaya nga minsan pag nag-share ka ng gospel sa kapamilya mo, na alam mo ang tigas-tigas ng puso, but God can soften kung ano yung katigasan ng puso niya. Di ba may kasabihan nga tayo, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Pero syempre, walang matigas na puso sa ating Diyos. Amen? Amen. So, eto siya. Nangyayari ang miracles for non-believers. Sa believers, anong miracle sa atin? The moment na nagising ka sa umaga, it's a miracle. Tama po ba? The fact na you're able to walk, it's a miracle. The fact na kaya mong umakyat sa 4th floor, it's a miracle. But this time kasi, masyado tayong yung preference natin, tinataas natin. Ang miracle kasi yung mga binuhay ang patay. Hindi. Ang miracle, yung araw-araw na binibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, ay pagpasalamatan natin. Because He can stop the blessings. Tama? Kaya niya. Kaya nga meron akong partner sa negosyo. Sabi niya, meron naman na talaga nakalaan na blessing sa atin. Pero syempre, kailangan ready ka. Tama? Pero sabi ko, syempre, dapat ibalik pa rin natin sa Panginoon. Kumbaga, apart from Him, hindi natin kaya. Kahit sabihin na natin ready ka, kung hindi mo kayang i-handle yung blessing na yon, eventually mawawala rin. Amen po ba? Amen. So, sabi sa 18, sa ganitong paraan ay natupad ang matagal ng pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Remember, we have 66 books in the Bible. Tama? So, combination of Old Testament and New Testament. So, it is a combination talaga. Full Bible. Hindi pwedeng you are Old Testament believer. Hindi. Hindi pwedeng you are New Testament believer lang. Hindi. Bakit? Anong foundation ng Bible is the Old Testament. Ang fulfillment ng Bible, yung mga hinula noong Old Testament is the New Testament. Tama? Remember, itong sinasabing ito, sinasabi na ni Isaiah pa lang, doon pa lang sa Old Testament. Tama po ba? So, ang foundation ng Bible is the Old Testament and the fulfillment is the New Testament. Amen? So, lahat ito, kailangan, combination talaga siya. Hindi tayo isa lang. Okay? Kasi bakit? Mawawala yung miracle. Imagine, ang tawag dito, ang pagitan ng old at saka new is 400 years. 400 years. Imagine, wala pang nakakakilala siguro noon. Wala pang nakakaalam. But again, nangyari yung mga hinula ng mga propeta sa New Testament. Amen? So, eto siya. Ang sabi pa lang kay Isaiah, magdudusa ang Kristo na darating, ang Messiah.
Amen? So sabi sa 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. So ito pala yung reason. Magbalik loob, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong kasalanan. Hindi siya pwedeng magsisi lang. Kailangan magbalik loob tayo. Bakit? We don't know kung totoong nagsisisi. Tama? Hindi natin makikita, but God can. Hindi, sagaya, di ba, sinasabi natin doon sa kanta natin, salamat Panginoon, kasi kilala mo ako. Walang ibang bagay pa na kaya kong itago, bakit lahat hindi nalilingid sa'yo. Amen po ba? So, kaya sabi, bakit kailangan magsisi? Dahil pinatayin nyo ang inyong tagapagligtas. Tama? And then sabi, patawarin ng Diyos. Ang importante, bakit tayo nagsisisi? Para tayo ay mapatawad ng Diyos. Kailangan natin magkaroon ng repentant heart. And then, fruit of repentance. Hindi pwedeng repent ka lang, babalik at babalik ka rin naman. Tama? So, kailangan merong fruit, may result. Okay? So, pag-usapan natin, ang sabi dito, magsisi. Ano ba yung ibig sabihin na magsisi? Brother DJ, paano ba magsisi? Magsisi. Ang ibig sabihin, pagpapalit ng kaisipan. For example, ito yung dati mong gawi. Lagi ka dito pumupunta at ito yung laging kasalanan na ginagawa mo. This is the sins that you keep on doing. No? So, ito yung ginagawa mo. And then, nagpalit ka ng kaisipan right now. Hindi ko nagagawin ito. Dito na ako. Tama? So ito yung sinasabi na pagsisisi. Pagsisisihan, hindi na ako dyan. Tapos na ako dyan. Ayoko nang gawin yan. Dito na ako. So, 180 pagtalikod. Hindi 360 kasi babalik ka lang din doon eh. Tama? So, hindi ganun. So, U-turn talaga. Okay? So, ito yung pagsisisi. Kaya sabi sa Matthew 21:28, yung talinghaga tungkol sa dalawang anak. Remember? Doon sa ubasan, yung tatay nila and then meron siyang dalawang anak. Sabi niya, magtrabaho kayo doon sa ubasan. Ang sabi nung isa, sabi niya, sige, gagawin ko. Pero yung sabi niya, nung isa, anak niya, sabi niya, hindi. Pero ang nangyari, yung nagsabi ng sige, hindi niya ginawa. Pero yung nagsabing hindi ko gagawin, siya ang nagtrabaho. So this is the same. So if you are seriously want to follow God, ito yung kailangan natin gawin. You have to, ang tawag dito, talikuran na kagad. Talikuran natin ang ating nakagawi ang kasalanan. Amen? Amen. So, ito po siya. And then, work righteousness system. Maraming simbahan o religious na sinasabi nila na gumawa ka ng mabuti nang sa ganun, ikaw ay maligtas. Hindi natin pwedeng pagtakpan. For example, we have our sins, tama? Meron tayong mga kasalanan. Ito ay parang gusto mong tapalan ng iyong kabutihan. Pero remember, ang kabutihan sa harap ng Diyos ay parang maruming basahan. So we cannot, ang tawag dito, pantayan yung standard ng Panginoon. And hindi mo pwedeng tapalan ng iyong kabutihan, ng iyong kasalanan. Tama? So kahit sabihin natin na, Brother DJ, nagbibigay naman ako eh. Nagbibigay naman ako ng limos eh. Nagbibigay naman ako, hindi. Actually, sumusunod ako sa batas ng tao eh. No? Pero, hindi siya solusyon eh. Lagi ako nag-aabot doon sa mga nanlilimos eh. Hindi siya credit eh. Tama? Para pumunta tayo ng langit. Okay? So, nagkakaintindihan tayo? So, hindi natin matatapalan ng mga magagandang gawi para tayo ay maligtas. Amen? May init pala yung So, Acts 20, verse 21, maging Hudyo o Griego man ay pinangaralan kung tumalikod sa kasalanan.
manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ang kagandahan, umabot sa atin yung pagpapatawad. Yung sabi nga dito, tumalikod sa kasalanan at manumbalik. Lagi niya sinasabi, tumalikod ka. Kasi kung hindi, buburahin ng Panginoon. Don't get me wrong, hindi niya tatanggalin ang salvation. Kung ikaw ay niligtasan ng Panginoon, hindi niya tatanggalin ang salvation. Pero, syempre, sa Kanya nagmumula lahat. Tama? Yung kagalingan mo, yung blessings mo, no? So, wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Remember, meron tayong 5 kung paano magsisi. Number 1, kaalaman sa Diyos. Kasi you cannot love God kung hindi mo siya kilala. Tama? Hindi mo nga siya nakikita eh. Tama? So pero meron din tayo tinatawag na kalungkutan sa kasalanan sa Diyos. Pangatlo, kabutihan ng Diyos. Pagdisiplina ng Diyos, paghuhukom ng Diyos. Kaya ba natin kabisaduhin to? No, K, and then P. Tama? O, kaalaman sa Diyos, kalungkutan sa kasalanan sa Diyos, kabutihan ng Diyos, pagdidisiplina ng Diyos, paghuhukom ng Diyos. Okay? So ready na kayo? Ang haba ng introduction natin, no? So ready na? At gising pa naman ang lahat, no? Yung sa likod. Gising pa ba? Okay, so ready na kayo? Sabi sa number 1, kaalaman sa Diyos. Again, hindi kailangan natin kilalanin ang Panginoon. Remember, pag kayo ay, sino ang mga nanligaw dito? Hindi kayo nanligaw? Wala kang nanligaw sa inyo? O kayo niligawan? Katindi Uy, kami, sabi ni Jonah, ilang beses ka daw niyang binasted. Joke lang. So, familiar kayo sa panliligaw. Tama po ba? Umuo naman kayo kung ako lang? Okay. Sa wakas, akala ko ako lang nakakaalam ng panliligaw eh. So, ang panliligaw, syempre inaalam nyo yung character ng babae. Inaalam nyo kung ano yung gusto niya, kung anong favorite color niya, anong favorite roses niya, o yung pagkain, o di ba? Kung ano yung ikakasiya niya, tama? Inaalam natin. Kasi nang sa ganon, alam natin yung gagawin natin. Because if we do not know the character of God, hindi natin alam. Tama? Hindi natin siya kilala. So sabi dito, ang isang example natin ay yung sa Luke 16, yung mayaman at si Lazarus, remember? Itong mayaman na to, yung kinakain niya, yung mga nalalaglag ay kinukuha lang ni Lazarus. Tama? Siya yung mahirap. And then silang dalawa ay namatay. Si Lazarus ay napunta sa langit. Yung mayaman ay napunta sa Hades, sa impyerno. And then nakita ng mayaman, si Amang Abraham, ang sabi niya, Amang Abraham, pwede mo bang sabihin kay Lazarus, dampian niya lang yung tip ng daliri niya. Nang sa ganon, maibsan yung init na nararamdaman ko dito sa impyerno. Sabi ni Amang Abraham, hindi pwede. Because malayo ang gap. At walang ibang nakakapunta mula rito, papunta dyan, at mula dyan, papunta rito. Hindi pwede. Ang sabi ng mayaman, sabi niya, Amang Abraham, baka pwede mong utusan si Lazarus na pumunta sa pamilya ko. Dahil nang sa ganon, malaman nila kung paano makapunta dyan sa langit. Ibig sabihin, hindi nila alam kung paano pumunta ng langit. Tama? So ano sabi ni Amang Abraham? Sabi niya, hindi po pwede. Sabi niya, meron na tayong mga propeta. Kung sila ay hindi makikinig sa propeta, hindi rin sila makikinig sa taong mula namatay at binuhay para sabihin yung kaligtasan. So, hindi po pwede. So, ngayon, importante kilala natin ang Panginoon. Importante may alam tayo. No? Importante, alam natin ang Biblia. Importante kung alam natin na kailangan pala natin pagsisihan ng ating kasalanan. Kailangan pala natin ng repentant heart. Nang sa ganon, maawa sa atin ng Panginoon at tayo ay patawarin.
Amen? And then tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Okay? So, sabi sa number 2, kalungkutan sa kasalanan sa Diyos. Remember, the Holy Spirit is in us already, right? Meron tayong Holy Spirit, sa banal na Espiritu sa atin. Every time na nakaagawa tayo ng kasalanan, the Holy Spirit is grieving. No? Nangihina siya, umiiyak siya, and nag-grieve siya. Kasi hindi yun yung nature niya eh. And then, ang konsensya ay built-in na binigay ng Panginoon sa atin. So, tayo, bilang Kristiyano, mararamdaman nyo, nawawala yung joy ninyo. Tama? Halimbawa, nagsaserve ka dito, nawawala yung joy. Nawawala yung joy na parang ang feeling mo, ang layo-layo mo sa Panginoon. Tama? So, yun siya. And then, yung konsensya ay built-in. Ang napaka-perfect ng Panginoon kasi nagbigay siya ng konsensya sa atin nang sa ganon, makot yung attention natin na, oops, mali ang ginagawa mo. Oops, kasalanan yan. Di ba? Iniisip mo pa lang, mangungupit ka sa tatay mo, kinakabahan ka na. Tama? So, iniisip mo pa lang na meron kang gagawing kasalanan pero kinakabahan ka na because of conscience. Perfect ang Panginoon natin. Perfect ang ginawa niyang body sa atin at nagbigay siya ng konsensya sa atin. Kaya, doon pa lang, nakokot na yung attention natin. And then, kaya kailangan natin magpasisi. And then, itong mga to, ito ay sa kulungan. These are the group of teenagers sa kulungan. Some of them are nakalaya na. And then some of them nandun pa, or yung iba, bumalik. So, ito yung sinasabi natin. Hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Alam niya kung totoong nagsisisi ka, at sabi nga niya, may kalakip yon, dapat magbalik loob ka sa Kanya. Hindi magbalik kulungan. No? Hindi magbalik kasalanan. Pinatawad ka, nagsisi ka, pero magbabalik kasalanan ka pa rin. Hindi. So dapat, magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos. Okay? So, remember, ang repentance ay kailangan merong fruit of repentance. Ito yung result natin. Ang Diyos pa rin ang makakatulong sa atin. Nagsisi tayo, pero apart from Him, remember, mahirap talagang umalis sa kasalanan. Amen po ba? But with God, we can. Ang sabi nga remember, ang partnership natin sa ating Panginoon, gawin mo lang muna. And then God will do the rest. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Amen? So, and then sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9, ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo ng pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsada dahil sa amin. Iniingatan pa rin tayo ng Panginoon. Remember, meron tayong, this is the goodness of God eh. Remember, kung iisipin mo, if you're going to assess yourself, and alam natin na we are not worthy sa kahit anong blessing, pero binigay pa rin ng Panginoon Diyos sa atin. Di ba, alam mo yun, yung magkakaroon ka ng repentance. Bakit? Lord, hindi ako karapat-dapat eh. Pero binigay mo sa akin. Tama? So anong maiisip natin? Magsisisi tayo sa mga kasalanan natin. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat eh. Para iligtas eh. Tama? Walang sino man sa atin na pwedeng magtanggol sa sarili natin. No? Inosente ako. Wala naman eh. Pero the moment na nagkasala si Eva sa Garden of Eden, tayo ay naging makasalanan na. Amen? So, sabi sa 3, kabutihan ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 2 verse 4, o ihinamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Saan nanggaling pa rin ang ating pagsisisi?
sa Diyos. Binibigay niya yung kabutihan niya nang sa ganun maisip mo, ma-assess mo. Lord, hindi ako karapat-dapat sa mga blessings na binibigay mo. Pero binigay pa rin sa'yo. Tama? So, kung iisipin natin, wala tayong kayang ipagmalaki. Bakit? Sa Kanya pa rin ang galing. Pinapakita pa rin niya sa atin na ako pa rin ang may bigay ng ng mga blessings yan. Kahit na ikaw ay makasalanan. Remember yung Romans chapter 5 verse 8? Remember yung Romans 5, 8, God demonstrate His love sa atin. Na kahit tayo ay makasalanan pa, Christ died for us. Remember? Kahit tayo ay makasalanan pa, si Jesus ay nagpakamatay na para sa atin. Binayaran na niya. Binayaran niya na. But again, hindi natin pinag-uusapan ng perfection dito. Once na tayo ay nag-fail, you have to go back sa Panginoon. We have to go back right there and then. Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako eh. Lord, patawarin mo ako, nangupit ako eh. Lord, patawarin mo ako dahil may nakaaway ako eh. Lord, patawarin mo ako, may nasaktan ako eh. But again, the moment, right there and then, you're able to go back sa Panginoon. Meron tayong pag-asa nang sa ganun tayo ay mapatawad pa rin. Okay? So, sabi pagdisiplina ng Diyos. Pagdisiplina ng Diyos, of course, there's maraming warning ang Panginoon. Tama? So, pag hindi ka tumigil sa kasalanan mo, buburahin ka niya. And then, again, ihinder niya yung mga blessings sa atin. So sabi dito, actually, testimony ito ni Pastor Ed sa Polymedic Medical Center. Na-diagnose siya na you have lung disease. Lung disease. And then tinaningan siya ng doktor ng 5 months. 5 months na lang siya mabubuhay. Sa hindi mga nakakaalam, si Pastor Ed po ay dating negosyante. Magaling na negosyante po ito. And lahat ng nalalaman ko sa pagnenegosyo ay sa kanya ko lang din po nalalaman. Magaling na negosyante, may ipon, may pera. Pero ngayon, wala na. During that time, nung nalaman niya na siya ay tinaningan ng 5 buwan, yung pera niya ay inuubos na niya. Inuubos na niya. Okay lang sabihin natin, umiinom, kahit hindi ka kilala, ililibre ka niya. No? So, di ba, ang saya? Makasalubong mo siya. Alika, kain tayo. Kasi bakit? Gusto niya na ubusin yung pera niya eh. And then there was one time na pinuntahan siya ni Tito Nesty, best friend niya. Sabi ko, halika, magpa-second opinion ka. And then, nalalaman na wala na. Tama? Wala siyang ganong sakit. Okay siya. And then, dito na nag-start na mag-missionary. Hindi, meron akong calling kay God, pero as a businessman, sabi ko, tagabigay na lang ako ng pera, pero ayokong mag-serve sa simbahan. So, yun po yung parang kailangan kong sumunod. So, nung mangyari yun, pinagaling niya, dun po ako sumunod. Ang next na ginawa ko, pumunta na ako ng Bible School, tinalikuran ko yung mga negosyo. Hanggang ngayon po, nasa Panginoon ako. Ang punto dong sinasabi niya, tinatawa ko ng Diyos para maglingkod sa Kanya, pero ayoko. So, nung binigyan ako ng tanay ng 5 months, sige po, sunod na ako. At pinagaling po niya yung sakit na yan. Amen. Salamat sa Diyos. So, maging careful din tayo, baka tinatawag tayo ng Diyos maglingkod sa Kanya. Amen? So, baka meron sa puso nyo na kinukot yung attention nyo na
kailangan kayo ng simbahan. So, tingnan natin. Remember si Jonas? Naalala nyo? Yung kwento ni Jonah? Pinapupunta siya sa Ninive, pero ayaw niya. Anong ginawa ng Diyos? Pinakain siya sa malaking isda. Tama? So, siguro kung si Ty Rich, ang kakainin na isda, medyo hindi ganun kalaking isda. Pero kung si AJ ang kakainin isda, medyo malaking isda talaga yan. Tama? AJ. So kinain siya ng isda at dinala siya kung saan nais ng Panginoon siya magpunta. Amen? So, ganon kabuti ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, dadalhin ka niya sa nais niyang puntahan mo. Amen. So, sabi sa 19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong kasalanan. Ilang beses niyang inuulit-ulit ito. We have to go back. So, if every time na nagkakaroon tayo ng kasalanan, we have to go back. Bumalik lang tayo. If you fail, go back sa Panginoon. Amen? So, hindi natin, alam mo, marami nagsasabi na nakagawa ng kasalanan na, Brother DJ, next time na ako magsisimba, hindi ako okay ngayon eh. It doesn't make sense, tama? In order for you to become okay, bumalik ka doon sa naglalang sa'yo. Amen? Hindi ka, alam mo yon, next time na ako, pag okay na ako, bakit? Saan ka pupunta? Papalayo ka sa Creator? Tama? Hindi. We have to go back kung sinong naglalang sa atin. Bakit? Siya mismo ang tunay na nakakaunawa sa atin. Amen po ba? And then, ang sabi sa chapter 20, at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Noong una pa, sinasabi na to. No, susuguin ngayon, panahon ng pagpapanibagong lakas. This is the millennial kingdom. Ito na yung millennial kingdom. Remember, the rapture, susunduin tayo ng Panginoon. And then after 7 years of tribulation, then after that, the millennial kingdom. So, doon siya. Ito yung sinasabi ni Peter dito. Then susuguin na niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. And then sabi sa 21, siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay. Ito yung millennial kingdom. Pagbabago ng mga bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Ito, sila Moises, sila Isaiah, yan. And then chapter 2, verse 22, sapagkat sinabi ni Moises, from Old Testament, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin. And this is Jesus. Sinasabi ni Moises dito, sa Old Testament pa lang, ay sinasabi niya na si Jesus. Sabi niya, sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. So, hindi talaga pwedeng Old Testament and New Testament lang. Okay? So, combination siya. And then, panglima ay yung paghuhukom ng Diyos. Sabi sa Acts chapter 17, verse 30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Talikuran ang masasamang pamumuhay. Kasi bakit? Again, hindi mawawala. Remember, ang Panginoon natin ay hindi natin masusukat ang Kanyang pag-ibig sa atin. Yung grace niya, hindi natin masusukat Pero, do not forget na God is just also. He will not leave the guilt unpunished. Kung hindi tayo titigil sa kasalanan, meron siyang gagawin pa rin. Amen?
So, maganda sa sermon, sa pagsasermon natin, puro tayo God's love, okay yung puso natin. But again, do not forget na ang Diyos natin ay just God also. No? Siya ang magbibigay sa atin ng kaya remember kung tayo ay nagkaroon ng kasalanan, hindi niya inaalis yung consequences. Nang sa ganun hindi na natin ulit-ulitin pa. Tama? So, ito siya. Kung hindi tayo magsisisi sa kasalanan, of course, may gagawin pa rin siya. Amen? Ang sabi nga sa Matthew, ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. Remember, ang batong ito ay si Jesus. So, sabi nga pupulbusin lahat. Remember, naalala niyo yung kay Ananias at saka sa Safira, yung mag-asawa? Ananias and Safira. Ang sabi nila, ibebenta namin lahat ng aming ari-arian at i-offer sa simbahan. Tama? Pero, doon sa priest, nung papunta na sila, at in-offer na nila, ang sabi, di ba naalala natin kumuha sila? Wala namang problema doon tama? Wala namang doon Pero ang sabi kasi nila, lahat i-offer nila. So, wala namang sanang kasalanan doon. Kaso, sabi nila doon sa priest, yes, lahat ito, in-offer ko na. Ito na po yun. Si Ananias ang nauna. And then right there and then, namatay siya. And then this is the judgment. Gaya ng sabi ko, kung hindi tayo titigil, baka pwede tayo magaya doon. Dati, yun ang nangyayari. Right there and then, nandun ang judgment ng Panginoon. Namatay siya. And dumating ang kanyang asawa, si Safira. Kararating pa lamang ng mga alagad na naglibing sa asawa niya. Tinanong siya, ito ba yung lahat ng pinagbentahan nyo na i-offer nyo? Ang sabi niya, oo, yan na rin po yun. Ang sabi ng priest, bakit ka nakikutsaba sa asawa mo? No? And then, andito yung mga alagad na pabalik pa lang at nilibing yung asawa mo. And then right there and then, namatay din si Safira. So ano kasalanan nila dito? Lies. Hindi nila sinabi ang katotohanan. No? So, wala tayong may tatago Alam ng Panginoon ang nasa puso natin. Alam ng Panginoon ang saloobin natin. So, kaya we have to be careful sa mga desisyon natin. Amen? And then, sabi niya, bakit kailangan magsisi? Kasi yun, buburahin. Buburahin niya. Remember si Safira, Ananias, ganun na lang. Ganun na lang. Sana wag nating antayin. But again, every time that we fail, we have to go back. No? So, meron tayong kasalanan. Meron tayong, ulitin natin, ang standard ng Panginoon ay napakataas. Napakataas. Pag-isipan mo pa lang ng hindi maganda ang iyong kapwa, kasalanan na. Kahit sabihin mo, Brother DJ, hindi ko namang ginawa Pero the fact na inisip mo at pinaglaruan mo sa isip mo, kaya nga diba sabi nila, renew your mind. Renew. Not removing your mind, renewing of mind. Palitan natin ang kaisipan natin. No? So sabi nila sa unang-unang number 1 natin, okay? So we have to renew our mind. Ang sabi sa 23, ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Lilipulin siya. Walang magkapatong na bato na nakatayo. Pupulbusin niya. Okay?
So, and then, sabi niya, pagpapalain. Sabi sa 24, ang lahat ng mga propeta kasama si Samuel at ang mga kasunod niya ay nagpahayag din tungkol sa panahong ito. No? So, and then, ang sabi, ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. We are sinners. Kung tayo ay makasalanan, hindi tayo karapat-dapat dito. Pero binigay pa rin ng Panginoon Diyos sa atin. But again, nang sa ganon, maramdaman natin, pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. This time that we're going to assess ourselves, babalikan natin, ano bang ginagawa ko? Ba't ako pinagpala ng Panginoon? Amen? Nang sa ganon, maisip natin na hindi actually, hindi ako karapat-dapat dito. Dahil lahat tayo marumi. Yung gawa natin ay maruming basahan lamang sa harap ng ating Panginoon. No? So ano yung karumihan natin? Huwag na natin isa-isahin. Pagsisinungaling, pagnanakaw, pagpatay. Pagpatay hindi lang sa physical. Paninira, pangangalunya. Ano pa? Ha? Last? Pagiging malaswa. Again, sa isip nyo pa lang, hindi nyo pa ginawa, you are committing sins sa harap ng Panginoon. At ganun kataas ang standard ng ating Diyos. So, pero again, yung pagpapala niya ay naroon. Nang sa ganun, maisip natin, magkaroon tayo ng repentant heart. Amen po ba? Sabi niya, 26, kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Si Jesus pa rin, o ang ating Diyos pa rin ang tumutulong sa atin. Nang sa ganon, tayo'y makatalikod sa ating masamang pamumuhay. So, huwag mo sabihin sa akin na, hindi, Brother DJ, wala naman akong ginagawang kasalanan. I don't think so. No? So, sabihin mo na, di, tumalikod na ako. Pero kung wala kang Diyos sa buhay mo, I don't think so. Bakit? Ang sabi ng Bible, si Lord pa rin ang tumutulong sa iyo para nang sa ganon, ikaw ay makatalikod sa iyong kasalanan. Hindi natin kaya. We cannot rely on ourselves. Kailangan natin ating Diyos para nang sa ganon, tayo ay makatalikod at manumbalik sa Kanya. Amen po ba? Amen. And then sabi sa Colossians chapter 2 verses 13 to 14, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil, tayo yon, hentil, na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, di ba, remember, the chosen people are the Jews. Tama? Tayo ay hintil, hindi tayo kasama. Pero dito, sa sinasabi dito, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Napakabuting Diyos natin. Nang sa ganun, mag-reflect sa atin, we're not worthy. Tama? Kaya meron tayong kanta, we aren't, though I'm not worthy. Diba? Meron tayong mga kaganong kanta eh. Pero hindi tayo worthy, pero binigay ng Panginoon yung pagpapala niya sa atin. And then, ang sabi dito, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya nang sa ganon, ngayon, tayong mga hintil, noong pinako si Jesus sa krus, ang nakikita na ng Diyos Ama sa atin, instead na ang kasalanan natin o ang karumihan natin, ay ang dugo ni Jesus. Amen?
Ang nakikita na ng Diyos Ama sa atin ay si Jesus. Si Jesus ang pagiging natin. Si Jesus lang ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Walang kahit anong contribution ang kamay natin o ang gawa natin. Amen po ba? Amen. And then sabi sa Romans chapter 8 verse 1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa taong nakipag-isa na kay Kristo. Amen. Kung kayo ay nakipag-isa kay Kristo, ang sabi ng Bible, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Sino bang nakipag-isa na kay Kristo dito? Amen. Lahat tayo nakipag-isa kay Kristo. So, importante alam natin. Pero pag tinanong tayo, kilala mo ba si Kristo? Di ba? Number 1, kaalaman. Number 2, kalungkutan sa kasalanan. Number 3, kabutihan ng Diyos. 4, pagdidisiplina ng Diyos. 5, paghuhukom. Importanteng kilala natin ang Diyos na sinasamba natin. Amen? So, ang kagandahan, tayo mga hintil, sabi niya, wala nang hatulang parusa sa mga nagkaisa, nakipag-isa kay Kristo. So, sino bang hindi na magiging masaya nito? Ano ba sa puso natin? Tayo ba ay worthy para sabihin ito sa atin ng Diyos? Hindi. Tayo ba ay worthy para ang isang Diyos ay magpapako sa krus? We are not worthy. Even I, myself, hindi ako worthy. Na tumayo dito, hindi ako worthy. Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo may blemish. Lahat tayo ay mayroong kasalanan. No? So, nanyayahan ko po na lahat tayo ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, Ama, maraming salamat po sa salita, Panginoon, na aming napag-usapan ngayon, Panginoon. Muli, Panginoon, dalangin po namin ang aming mga puso, Panginoon, na hawakan mo po ito at ikaw po ang magbukas nito. Nang sa ganon, makita po namin at malaman po namin, Panginoon, kung gaano ka kabuti po sa amin. But again, Panginoon, wag mong aalisin na at nang sa ganon, hindi rin namin makalimutan na you are a just God also, Panginoon. At hindi mo aalisin ang aming mga parusa sa amin, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, hindi na namin balik-balikan ang kasalanan. Lord, again, apart from you, we cannot turn around or turn away from our sins. But again, with you, God, Panginoon, alam po namin na kakayanin namin to dahil kasama ka namin. Lord, again, maraming salamat sa banal ng Espiritu na binigay mo po sa amin dahil makakatulong po namin ito nang sa ganon kami po ay makawala sa pagkakagapos sa aming kasalanan, Panginoon. Muli, Panginoon, ikaw po yung maitaas po namin. Tulungan mo po kami sa pang-araw-araw po namin dahil alam po namin sa labas ng simbahang ito, Panginoon, na nandito po kami sa mundong ibabaw, Panginoon. Alam po namin na nandyan lang ang kasalanan. But again, Lord God, gusto po namin na para kang isang inahing manok, gaya ng sabi mo, Panginoon, na nais mo kaming proteksyonan. Lord, again, ikaw ang promotekta po sa amin, Panginoon. We cannot protect ourselves. Ikaw po yung humawak po sa amin. Huwag mo po ang hayaan na kami po ang humawak sa iyo. Because again, makakabitaw po kami. But again, Lord, kung ikaw ang hahawak po sa amin, kailanman hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa presensya mo. Maraming salamat sa kabutihan mo po sa amin. Wala po kaming kayang ipagmalaki po, Lord God. Ikaw lamang po, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas. Muli, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat, Panginoon. At itinataas ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Holy Communion, katulad ng narinig natin sa mensahe niya, ang Diyos ay Diyos ng pagpapala, pero ang Diyos ay Diyos din ng nagpaparusa.
So sa communion, ang communion ay para sa mga taong naniwala kay Kristo na binayaran niya ang kasalanan mo o yung sinabi sa Romans 8:1 yung nakipag-isa na. Pero meron siyang warning kapag nag-communion, you have to take it in a holy o worthy manner kasi meron siyang parusa. Ang parusa niya, sumpa na karamdaman, ang sabi ng Bible, yung iba namatay na. So hindi po siya biro. So pagkakataon sa atin na hihingi ng tawad yung lahat na nagawa nating kasalanan for the past 1 week. And then, yun na nga, alalahanin kung paano binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Wag muna silang mag-communion ngayon kasi baka magkasala kayo sa Diyos kasi hindi nyo siniseryoso ha? Next week, I will allow you to take the communion sa tamang pamamaraan ha? Hindi pwedeng biro-biro, hindi lang nakikisabay lang kayo, paparusahan tayo ng Diyos ha? Morning. Doon sa mga na-baptize na, kung gusto niyo maglingkod sa Diyos, kailangan natin sa ushering. So you can ask any leader o kahit sa akin. Mag-pray mo, mag-pray ka for ushering. Stop. Pag nalagpasan kayo ng usher, pwedeng taas ang kamay tapos babalikan po kayo. Wala muna sila. Hindi muna sila kasi hindi sila
Hindi niya siniseryoso, parang ano next week, pag maayos kayo.